for the plays na ginawa ni Doming, the plays that Edward did. And for the other side, it's also Ryota trying to find himself in, and also Jome making the crucial Blazing Duet play para iligtas ang Smart Omega and bring them to Game 3. Right now, again, draft is gonna matter a lot. The last draft of week number 2. Wala na yung Ling, walang Hayabusa. Zask is still open. But big question is, saan mapupunta yung Roger tsaka Harith? Ang storya ng karamihan ng mga series natin is either natatanggal yung dalawa or na-flex yung jungle Roger or talaga nagkakaroon ng trade. It is really up for Smart Omega to handle whatever they want. Nilet go nila yung Harith. It does mean na nasa Aurora ang choice kung ano itatanggalin nila. It's either the Zask or the Roger. Honestly, the Harith not really the first pick material that we're looking for here for that powerful pick that blue side is looking for. Omega specifically, if you look at them, you know what, they can prioritize Jome hero, pero I think Jome is also very flexible in terms of that, where I don't think we need to rush it right away though. This time, there's a certain difference with the bans na ginawa ni Coach Lembot compared to game number 2. Kung saan, tinanggalan niya ng 4 na heroes si Renegade. This time, it's a little bit scattered knowing that they're on the blue side. We're waiting for one more ban coming in from Aurora. There could be a possibility, pero Edith na ang tinanggal, catalyst, kumbaga, sa nangyayaring mga laban. Parang kung nakakanino yung Edith, doon nakukuha yung panalo, but that is about to change now. I think they're looking forward to getting both Zask and Hylos on the second pick. Kasi open ng Roger, open ng Harith, very tempting yung offer dito ng Aurora. Yung Edith, although it's not a high-valued ban, I mean, nababan naman siya madalas, pero nagkakaroon ng value dito kasi talagang instant deny from Omega. And now, instead of the Roger, they go for the Harith first pick, knowing na yung Roger trade ay pwede pa rin mapunta sa kanila sa kamay ni Andoryu. So Aurora, you have a choice here. Hylos Zask, Roger Zask, Roger Hylos. You go for the Roger. Roger. Hylos ang inuwa ng Aurora. Beautiful. But Zask is on the other side, so I don't know. Maybe baka ang gawin ng Aurora dito, Valentina third pick. Parang nalapag natin yung draft agad Parang you kind of just let it out there, Brent. And yeah, you're right. You know what? I was thinking, you know what? Maybe hindi kailangan i-prio si Jome, but sabi nila, you know what? Jome had played that. And I think we deserve to have him spotlighted here and maybe just play around that. And again, proven naman yung flexibility nila Chaknu to actually go for any hero that Jome wants to support him in this one. Yeah, I mean, for the most of the time that we've seen them, it's really reliant on team fights. Both of these teams, diba? Not a lot of pickups happening. So pipili sila ng mga heroes. Pipili sila ng heroes that are really good for team fight. And I think Harith is a good choice for that. Not a lot of, crowd control just yet, knowing na Hylos pa lang naman ang hawak ng Aurora. Yeah, this time around din ako yung Valentina. Ayaw na nilang ibigay yung Valentina kay Yue. Kasi naisip nila, pag kinuha natin yung Zask, may Valentina pa rin sila. Instead, kunin natin yung Valentina para at least nananakaw natin yung pathway. Ang interested ako dito actually kung i-flex nila tong Hylos sa XP, tapos kuha sila ng Jawhead kay Renegade. Ubusan mo ng hero si Chaknu para pagdating na second phase, may 2 slots ka for the bans that could be allotted towards against Chaknu. Baka pwede nilang gawin later yun, right? Because I feel like, there you go. That's the beauty of it. At the same time, yes, you know what? Flexible to. Renegade, ang hirap i-ban out kasi again, the hero pool is just right there. Yeah, I mean, major love as well to the rest of our fans. And just like what you guys were mentioning, kadalasan, di ba, nakikita natin yung Zask and yung Hylos in opposite sides. What does this mean for Aurora in this scenario that they've had those 2 picks in the first round? I mean, for sure, Smart Omega dito mahihirapan sila. Especially the Harith. Grabe kasi naman Zask, sana all. Grabe naman. Ilan yan, boss? Grabe ba? Mega Collector? Mega Collector. Zask was previously considered as one of the good laners against Harith. Kasi ang hirap mag-Zaman Force sa ilalim ng uod, actually. Pero ang kinaganda naman dito ng Smart Omega is again, may copy sila ng Glorious Pathway. Meron silang bypass basically doon sa vicinity ng Zask. Ang kailangan talaga ng intindihin dito ng Smart Omega is yung potential switch-up between the Hylos pick and also kung mapupunta to sa kamay ni Renegade and also the jungle and gold lane flex kasi hindi nila alam kung ano pang role ni Roger at this point. Yeah, for the Zask, I guess don't have to worry too much kasi like game number 1, we saw Nolan stare through the Nightmare Spawn, the Dominator's descent here of the Zask. So
again, as much as magandang counter nga yung Zas against like Zaman Force, there's ways to deal with it right now. Yeah, pinakita nyo rin sa atin. Sinabi nyo rin to kanina na posibleng magkaubusan na in terms of the roaming position para sa dalawang teams sa second phase ng ating banning stage. You have the Kaja for Omega. You have the Tigreal for Aurora. Hylos para sa Auroras could possibly go into the roam position. At least meron na silang nakuha. But if you are Chaknu, right, inuubusan ka na paunti-unti at medyo sprinkle lang yung glue na kuha dito ng Aurora. Something that we don't usually see. I mean, it's a good matchup against Hylos. It also works well against the Zask. So, and also Ryota is a glue specialist. So, ayaw lang ng Aurora makita yung hero na yan sa XP. Lalo na't wala naman sila magagawa kasi 2 picks yung Smart Omega. But one thing is concerning me here for Aurora is kapag nag-double marksman sila dito, or just even the Roger, kapag nakuha ng Smart Omega yung Lolita, I think it's a viable choice. It's nice against this lineup, even though may Hylos yung Aurora dito. But the re-engage factor is definitely a plus, a big plus para sa Smart Omega. I think it's gonna be a Lolita pick. Either Lolita or, honestly, a Minotaur for Chaknu. Actually, that's good. Pretty good, right? I think you want to limit the sets. You already know that you can set with the Jawhead, so that's out. I think Lolita set is underrated, number 1. Number 2, we're also looking for like really good flexibility. Healing, kailangan pa rin yun, di ba? So I think, yeah, Minotaur is actually the one of the good picks for Chaknu. Yeah, I mean, and it's up to Aurora now. Kung ilalagay ba nila yung Hylos in the XP lane and them to get another roamer para mas lalong ma-choke out yung pwesto nitong si Chaknu. Wala silang choice kasi parang kailangan nila i-reveal actually. There goes a Moscow. Okay, it's a Lolita time for Smart Omega. I don't think there's any other good choice here. Hindi naman walang magandang choice. It's just that Lolita fits so perfectly into this lineup of Smart Omega. May protection yung Harith, meron ka pang engage, meron ka pang counter-engage. You don't mind playing into the Zask and even the double marksman setup of Aurora. Nagkaroon talaga ng flex problem dito yung Aurora kasi either kailangan nila i-reveal yung double marksman or i-reveal mo kung ano yung role ng Hylos, which sets up for a very good XP matchup for Smart Omega. So now, I think you go for the safe route. There is the Lolita or even the Yuzong Lolita for Ryota. Actually, pwede nga rin yung Arlot. Pwede pa yung Arlot. Honestly, for the XP, you're looking for people that can... Atoy are special, right? That's his special. And what is this? This is the Grok Mamba. You guys were looking for this. Screw Lolita, di ba? Go, Chak Mamba. You guys were looking for this right from the start. Parang hindi natin nakita si Chaknu na gumamit ng Grok. I think this is already his 9th hero. I'm not entirely sure kung nakuha niya na ba to, but the Arlot is gonna be the final pick para sa kupunan ng Aurora. It could possibly go to Edward, but Hylos and Arlot, posible pang magpalit yan if they want to. Yeah, I mean, the expert pick was nice against the Hylos kung in XP ng Aurora. Now they flex it to Renegade. Hylos Rome wouldn't really mind playing it to the export kasi nga meron kang Glorious Pathway. And yung matchup ngayon ni Edward is so much better. It's an Arlot versus an export. You have the ability to close the gap. And again, it's a good matchup against both Harith and Nolan. And good chance na lilikodan lang din ni Edward tong X-Borg na to. You don't face the X-Borg head-on. And again, they're gonna have to bypass each other. And then most likely, a lot of the clashes gonna happen around mid. I feel like both of the teams got the comfort that they wanted. Now, it's gonna have to translate into execution. Smart Omega and Aurora, Game 3. Let's get it on. Sabi nga nila, save the best for last. Para sa week number 2, again, Game 3. Para sa Smart Omega at Aurora na nakita natin, kabilaan ng mga setups ng mga roamers. Oo, parang hindi tayo binigo din nung na-setup na story na pagandahan din ng set para sa ating mga roamers na kay Rene J and even kay Chaknu. So definitely dito sa ating game number 3, ganun na naman ang magiging storya ng ating laban. Oo nga, tsaka again ito, nakita ko na rin 9th hero ni Chak Mamba ito. Grabe no, kung versatility at flexibility ang pag-uusapan. Sobrang flexible naman ni Chak. Again, 9th hero ito ni Chak. No. Nakapag-ulit na siya ng isa pero the fact na
week 2 pa lang eh. Dami mo ng hero na nailabas. O, parang na-master niya. Tsaka pwede natin sabihin siguro na nag-iiba yung rotation nila depending na rin sa magiging hero ni Chaknu. And isa sa mga signature heroes niya nga pala yung Grak. Graknu. Graknu. Oo nga, no, nakaka-excite ito. Again, Renny J, ay actually hindi ko sure kung nakagamit na rin siya ng Hylos dito. Pero ang importante, kumbaga, kaya niyang sumabay kung ano man yung meta na dinidikta sa kanila, no? Kasi nga naman, may lugian factor kapag nilagay sa XP itong Hylos. Dahil nga true damage kasi yung pangsunog-sunog ni Oo Atoy nga. R, di ba? So dito parang ang magiging difference ng hero pala, speaking of Atoy R, yung kay Edward kasi more on, sabihin na natin may setup din na pwedeng gawin, yung kanyang final slash. At ganun kainit yung mga players natin ngayon. Sinone out ni Doming si Jom para hindi niya makuha yung minion na isa. Naku, ayaw paglaruin. Ayaw paglaruin ni Domeng itong si Jome. Yung catapult or yung siege minion hindi naaabutan. And Smart Omega will take this first turtle. At si Grak nun, sumisilip-silip na naman doon sa purple buff. Pero as compared dun sa game 1 and 2, mas mabagal na laro ang pinapakita ng Omega at ng Aurora. O parang mas kalmado sila ngayon. Siguro hiningal din sila kanina dun sa game number 2 kasi sobrang intense nung naging palitan nila. And makikita natin ngayon na sa may top lane siguro si Domeng naramdaman niya parang tapang ngayon ni Jom. Compared kanina nung sinuzone out ko siya. Ayun, yung Ayun, Infinix handcam. Easy lang, no? Pag ganyan-ganyan lang muna. Kasi, again, may mga, actually, pagka nakakita ka ng mga handcam, makikita mo yung mga mannerism nila, di ba? Yung mga pindot-pindot ng shop. Ayan, tingin sa scroll sa minimap. Minsan sa attributes, di ba, dun sa may, sa may right side, di ba? Ay, Yung oo, pinipindot-pindot oo. na attributes, di ba? So, ngayon, makikita natin, naka-azure blade na rin itong si Jome. So, nagre-ready siya para sa mga initial items. Magkakakitaan si Chak at si Ready J. Nandun din yung Ring of Punishment mula dito kay The Hitman. And ito nga no? Yung Kalmado. sinabi ko na kanina dito ang bagal ng laro. Oo. Naninibago ko. Ito yung mga nakakatakot na mga game kasi alam mo biglang bumubulugsog na lang yung yung mga damage ng mga players. So, kinagandahan nun para sa side ng Smart Omega, napilitan agad na gamitin dito ni Yue yung kanyang ultimate na rin. Oo. Pero wala pa naman kasing big objective. Oo, 27 seconds pa Pero nakita natin kahit early pa lang, ang sakit na ng mga fracture mula dito kay Andorio. Ngayon, tatabi sila din sa may purple buff na agaw pa nga ni Andorio. Doon yung one charge. Ginamit na kayo one charge, si Edward magiging target nila. Napalapit pa doon ng missiles. Flicker, At ay! sakto yung flicker. Tapos last insanity para kay Ryota. Umaalis ngayon ng mga players ng Aurora. Lamang ngayon ang Omega at sakto magkakaroon na rin ng turtle. Grabe yung reflexes ni Atoy Ardo, no? Right after ng flicker, isinabay niya bago sumabog yung last insanity. And dito mo masasabi at dito natin makikita no, yung expertise and yung mastery ni Ryota dito sa X-Board. Kasi alam ko, isa to sa mga favorite hero din talaga ni Atoy Ar Oo nga pala, hindi na itatag ang Atoy Army kung hindi kasama ang X-Borg dun sa mga bit-bit niyang hero. Oo nga, no? Ang dami actually natin makikita dito, no? Pero so far, hindi pa naman ganun kalaki ang kalamangan ng Smart Omega. Pero may hamulang nagaganap! Nakakalmot dito si Chaknu. So, muna tayo, mag-aabang lang tayo saglit para sa ating game. But so far, lamang pa rin dito ang Smart Omega. Good thing naman, para dito sa side ng Aurora ay gumagawa sila ng counterplay at tinatry na pantayin yung laban. Yeah, and kanina napansin ko rin, no, na naka Wind Talker na itong si Demon Kite. So unti-unti nakakapondo na itong Roger na ito. Marami akong nakikita na iba-ibang mga variants ng isang Roger. Yung iba first item na Sky Piercer, Ay, oo. tapos minsan first item naman na Wind Talker. Pero ito yung Wind Talker ang kanyang pinuntahan kasi yung additional movement speed, yung additional na Whirlwind, di ba merong Whirlwind yun? Yun yung pwedeng i-capitalize talaga ng isang Roger. At nakikita naman natin ngayon ang crowd. Kaway-kaway naman kayo dyan! Ayan, for sure masaya ngayon ang ating crowd. Ayan, shoutout sa mga nagpapa-shoutout. Ayun Ayun Tama naman, i-shoutout mo yung mga nagpapa-shoutout. Ayan. Di ba? Ay, may mga malalaking ulo. Tsaka parang
nakikita natin sa crowd natin, no, parang familiar na rin yung ilan sa mga nanonood kasi parang laging nandito. Oh, ano Sa- yan? Ano yung yan? isa camera, te. Yung isa Nakakamera po. yung isa. Nakakamera, hindi namin makita. Makita, Oh, ayan. ayan. Oh, ayan. Oh. Shoutout po sa lahat ng mga nandito ngayon. Si Green Sun Hotel. And kanina may fancy laban. Nakita mo ba dyan sa may bandang likod? Yun doon sa may likod na area, may mga nag-ML din doon. Sino nga yung yung huli kong check sa standings, parang nangunguna yung Auroras. Ewan ko after ng week na to. Ay, oo nga. Ayan, si Coach Daki na ang nagbitaw. Thank you, Coach Dax. Thank you, Coach Dax. At ngayon ay 4 minutes and 48 seconds. Aabangan na lang natin kung kailan ang next na sigalot. Kailan ang next na harapan ng Smart Omega at ng Aurora. Wala na rin mga energy shield para dito sa mga tore natin. So, hindi super na-maximize actually na magkabilang kupunan. Kaya nga, ang bagal, naninibago ko. Oo nga, ay parang ano to 4 na miyembro ng Aurora yun nandito. If ever na may sumilip from Omega, alam yata, naramdaman din ng barangay. Teka lang, wait a minute. Bakit wala yung mga players ng Aurora? At masakit na si Kuya Ryota. Sakit na, nasusunog. Yung true damage, hindi kinakaya ni Kuya Rene J dito. Ngayon, si Jom, nakasilip lamang din. Nandun yung final slash. Edward, ay, nagpalit na ba sila dito? Op. Okay, so nandito, ginamit Godzilla. ni Godzilla. Ay! Walang tatamaan yung untog doon. Pero sakit ang damage na nga dito ni Ryota, so wala pa rin casualty. Testing lang. Kuya Burrito, nag-check lang, face check. Tumesting lang dun sa 99.9% na germs. Ano, mahangin kasi sa ano? Mahangin kasi. Seaside kasi yun eh. Oo. Medyo maalo na. Sa bagay. Pero again, yung mga ganong klaseng, yung mga ganong klaseng misplays, pwedeng samantalahin ng Aurora. Pero alam kasi nila na hindi lang naman si Jackdo ang pwedeng i-expect at asahan doon. Dahil andun si Okir, andun din si Jom. And hindi mo pwedeng isa alang-alang yung inyong posisyon. Pero si Rene J umaharap din. At dito yung Nightmaric Spawn, panang zone ni Yue. Re-reset na naman yung turtle. Oh, kapit muna sa cellphone itong ating dalawang teams. So, sinisimulan ngayon na Smart Omega, Oh, no. yung Turtle, parang hindi yata i-contest ng side ng Aurora. Mabilis na makukuha to ni Andorio. At dito sa may top lane yata, magkakakitaan habang nangyayari yun. Si Kuya Doming ay pumapaldo. Sumira ng tore laban sa Omega. The hardest working man. Kanina pa yan, nung game 1 pa lang, siya na talaga yung itinatalaga doon sa mga pwesto na pwedeng pagpuntahan dito ng Aurora. And then Smart Omega na may hawak na 2K gold lead. Si Rene J makikita nila. At sakit yung true damage. Ilalapag yung Glorious Pathway. Meron din final slash. Seryoto, mawala na dito ng kanyang pinag-armor pero nagamit naman yung last insanity. Habang nangyari yun, si Rene J nakakuha na nila. Job is down. Natakbuan ni Demon Kite. Alisama pa si Okira. Again, walang Piraga armor yung X-Borg. At harapin na nga. Kinakalmot-kalmot pa. And a killing spree para dito kay Demon Kite. Ganda na naging bawi doon ng Aurora. Isa laban sa 3 ang naging palitan doon. May pagkakataon na rin silang basagan yung may Torres sa may patay taas. Pero nandun yung burst. Nandun yung fracture play. Kaya lang hindi pa rin talaga sapat yung damage na yun. At gusto kong makita kung ano nga ba ang naganap doon sa ating Infinix Instant Replay. Medyo nagkagulo-gulo din sila dito kung sino magiging target. At napabayaan nila itong si Edward committing yung kanyang kanyang mga skills doon. At si Ryota kasi wala siyang Firaga armor. Oo, naiwan. Nag-last minute, last insanity siya kanina para makasecure ng kill against Rene J. Pero yung mga players ng Aurora, napalalim na ng moment na yun. Naku, nag-retry dun si Andorio at si Rene J nga yung tatamaan niya. Naku, kumukunat na ngayon yung high loss ni Rene J. So, para sa side ng Aurora, sila naman ngayon yung kukuha ng kalamangan. Palitan lang. Yup. 7-3-3-30, ayan, palitan lang. Tama. And then ngayon nagsasama-sama na dito ang Smart Omega. May kita nila si Rene J. Andun yung barikada. Makakatakas ba itong kabayo na ito? Available na rin yung Dominance Eyes para dito kay Edward. Same with Divine Cave mula dito kay Yue. So may mga magical penetrating items na itong itong Zask na ito.
And babagal muli ang laro, babagal ang tempo. 4-2 ang ating score. Kanina nung games 1 and 2, yung mga 9-minute mark na ganito, nasa 20 na in total yung mga kills di ba? Tsaka yung konting salubong lang para dito sa dalawang teams natin kanina, bigay agad lahat Yup. Bigay todo agad Probably dito sa ating Lord. So habang nangyayari yung kanina, nag-build pala si Andorio na kanyang Skypiercer. So pantay naman. Okay lamang dito yung Aurora pagsira ng Torre. So nakasira din nga pala din sila dun sa may bottom lane kanina na ginawa ni Domeng. Oo. So matagal pa yata, Burrito, yung pagkuha ng Lord. Yeah, maliit na rin yung buhay ng Torre dun sa may bandang gitna. Actually, pwedeng i-force ito ng Smart Omega. Pero alam kasi nila yung kakayahan ng Nakabantay Aurora. At may mga nakabantay. Parang nararamdaman na naman. alam ni Kuya Domeng. Alam ni Doming Sabi niya, ata. no. Parang familiar to sa akin. Naalala ko yung mga ganitong klaseng play ni Doming. Di ba? Yung mga ultra instinct. Ayan, oo. Alam niya. Alam niya. Oo, kasi sabi dito nila, Renny J, tsaka nung Aurora, wala dito yung dalawang players ng Omega. Kinol na. Oo, sinisimula na ngayon at pinipilit kuhanin. Ay, hindi. Parang binibait lang din. Ibibait lang. Sabi siguro ni Doming, teka, hindi ko nakikita yung dalawang player ng side ng Omega. Okay, napafracture na rin itong si Andorio. Reset na naman mula dito sa Aurora. Grabe si Doming. Oo. Hindi lang hardest working man, most patient man din dito sa laban na ito. At magkakaroon tayo ng konting pause. May hihinga muna. Kami rin, hihinga rin muna tayo kami. lahat. Oo. Hinga muna tayong lahat dito. Again, this is game number 3 at ang star match ng week on number 2. Oy, shoutout daw kay Glenn kung Kay sino ka Glenn, man. Tsaka happy birthday din daw kay Pompey. Oo, happy birthday pala, Boss Pompey. Tsaka happy birthday din dun sa, ano pangalan nun? Si Nico. Sino ba? Hindi, ko nga alam yung kung sino kid. yung papabirthday. Yung kid kanina. Oo. Oo, Mara. Yung may 3,000 Oo, diamond. Diamonds. Ayun, shoutout po. And again, sa mga fans, sa mga Auroras, at sa mga kabarangay, shoutout po sa inyo. Ayan, Ay, abot po. Kaya yan. Abot po, Kaya abot. ba yan, boss? Ay, ano Ay. yan? Win streak ba? Ayoko na. Ay, ano? Defeat? Defeat ba? Ay, lose streak. Ay, Ay. okay lang pala. Okay lang. Hindi po kayo nag-iisa, huwag kayo mag-alala. Tama. And again, hindi nag-iisa itong mga tropa natin dito sa part ng mga Auroras. And again, makikita natin na talagang masaya sila nung nakikita ito. Alam mo, bilang isang fan, gusto mo talaga yung mga ganito, yung mga nag-game 3. Yung mga intense. Yeah, oo. Oo, nakipaglaban ka na doon sa fancy klaban sa labas. Tapos kakaibang siklaban pa ng mga teams. Ayun, may natutulog pa nga tropa doon, no? Sige, ilabas nyo yung mga natutulog yung tropa, basta safe. Ay, hindi Ayan. namin makita. Shout out to my kuya naman. Kuya Hindi naman. naman sa joke lang. Joke lang po, joke Ay, lang. ano, yung mga babies nila, ayan, Yan. piniflex din nila yung mga babies nila. Nakakatawa, no? Isipin mo, Sunday night ay ibinibigay nila dito. Ayan, mga babies nila, yung mga families, yung mga friends. Oy, si Umi yan, Oh, kanina yung picture na piniflex ni kuya, kasama naman si Ingan. Si Inga, oo nga. ngayon si Umi naman. Oo, ano yan? Ang dami mo. Ay, namiss ko na. Shoutout sa mga fur moms and fur dads. Ay, oo nga. Ayan, Eto ayan na! Eto na. What Hindi yan si Coach Daki, para lang sure. Si Kuya Seth yan. Shoutout kay Kuya Seth. At ngayon, 10-minute mark. And Smart Omega, sinisimulan lang. nandun pa rin. Grabe naman. Nandito na yung dati si Yeli Hayes ang ating pinaka-patient Oo. na player. Ngayon 3 na sila, 4 na sila. Ayaw talaga Si gumalaw. Domeng din. Pag Ayaw. magkamali ka na lang ng pindot, kung ikaw si Chakno, tsaka si Jom sa taas, mahihit mo yung minion, marireveal na nandun sila eh. Oo. Actually, kailangan mo nga mag-TP-TP dyan O Kasi, para, baka tumuloy eh. oo, baka sabihan kang AFK. Di ba may mga ganun? O tapos mag-auto TP out talaga. Yung kalaban, Uy. o yung hero mo, si Rene J. Don, ginamit na yung kanyang revitalize. Si Ryota mawala na Firaga Armor. At yung 3 dun sa taas. Sama kami sa party! Maaabutan ba nila yung party dito? Glorious Pathway, naku, walang tao. Ay, naku. Dun sa bandang yun. Sila Meron naman. din sariling Glorious Pathway, mala X na play. Para dito sa ating mga players at nagkakitaan. Nagkasalubungan. Napakagandang final slash. Para dito kay Edward. Walang pag-sustain dito sa Omega, mawalan na immortality si Ryota. Okay, pero meron pa rin Pilaga, kaya natuto namin nakakasin dito Domeng. Nakakuha na ng kill si Domeng. The next standard, ika nga nila. Hindi pa rin namamatay itong si Domeng. Sasalubungin nila si Chaka. Mamba,
The Grok knew, pero parang i-give Ay! up na ata. Uy, win si Andorio ha. Wala pa daw, walang i-give up, pero wala na silang choice. Kundi makuha ng Aurora itong Lord na ito. Grabe yung play na ipinakita doon ng Aurora. Grabe yung depensa nila, no? Kahit nagkalikuan ng Glorious Pathway, na-force din kasi nila yung Firaga armor ni Ryota. Yeah, ibang klase talaga, no? And again, yung presence of mind ng mga members dito ng Aurora, lalo na yung initiation mula dito kay Edward, that flicker final slash Oo nga na pala. nakuha yung 4 ng members dito ng Smart Omega. Sabi nila kasi nagkakapaan lang eh. Kumbaga sa sa mga cowboy, nag-ano lang, kumbaga nagtititigan lang sila kung sino unang bubunot ng baril. Sige. Oo, timing is the key para leader side ng Aurora. Ilan nga yung tinamaan niya? 4? Apat. 5. Ayun. Ayun lang! Ayun lang! Binibilang pa lang natin. 3 pala yung makakasulubong ni Andorio dun sa taas at sumakto pa na merong Lord na bitbit ang Aurora dito. Laban sa Omega, sira na rin yung Torre dito sa may itaas. Mukhang dediretsohin na rin yung nasa gitna. First Lord pa lang to pero nasiraan na ng inhibitor turret ang Omega. Grabe, nahihirapan sila dito. And si Endorio, isa sa mga main damage dealer ng Smart Omega, ay wala pa rin. 15 seconds para sa kanya. Dominator si Seth, gagamitin. Ang sakit! Ang sakit ng damage. Kasama pa nila yung Lord dito, ha? At dediretsohin na nga dito sa may bandang ibaba. Last Insanity ginamit na ni Ryota. Tapos Pero ba? si Rene J ang sasalo lahat ng mga damage niya. At look at Doming! Tapos ata! Look at Doming! Isa, dalawa, tatlo! Aurora! Para sa seryeng ito! Look at that celebration, ladies and gentlemen. Napatayo na rin si The Hitman. What a series! Grabe! Grabe, week 2 pa lang, Borito. Pero parang babalentwang yung mga standings natin. Ha? Week 2 pa lang pala? Week 2 pa lang, ganito naka-intense yung mga teams. Ibang klase. Akala ko nga playoffs na eh. Week 2 pa lang pala. Okay. Again, binigay ng Smart Omega yung puso nila doon. Nasimulan ng 4-man final slash mula kay Edward. Nakuha yung momentum at nakuha yung Lord. At yung kuha din nila doon sa may top lane dito kay Andorio, isa sa mga naging rason. Grabe itong laban na to. Pero Oh. syempre, the sportsmanship ng ating mga players na narito. Tinan mo, may mga yakapan pa sila kasi sa labas ng game, magkakaibigan talaga yung mga yan. Oo, magkatropa yan talaga. And sa laban natin yun talagang ang statement is pagandahan ng set. Pagandahan ng set and ang gaganda rin ng mga jerseys ng mga ito. Oo. Hindi ko alam kung nag-make sense yun. Pero again, Smart Omega, ibinigay nila yung puso nila at nakuha ang unang talo nila dito sa Season 14. Oo nga pala. So, congratulations. GG well played pa rin. Siyempre, dahil na-extend nila game number 3. Yeah, and again, gusto natin kausapin at marinig ang panig ng ating winning team na Aurora kasama ang ating host na si Marla Aquino. Congratulations to Rora! Kailangan kong balikan yung game number 2 because I have to say that was the most intense game I've ever seen. Yung play na yon, how upsetting was that? Kasi 25% na lang yung Torre. Makukuha nyo na siya. What happened pagkatapos nung game na yon? You guys were talking. What happened? Tell us. Una-una talaga, sobrang inaano ko si Chuck, no? Sobrang ganda ng ginawa niya talaga. Na kahit buhay yung sa amin, yung tatlo, na pinusuan niya pa rin yung game. Pero yun, after ng game na yun, nag-reset lang talaga kami. Pero syempre, medyo upset din siya kasi parang na lang may misclick lang kami or mga maling decision ng ilang seconds lang na sobrang halaga. Kaya yun, hindi namin natapos. Kaya natalo kami. Pero pagdating ng game number 3, you guys were doing really well. Ano yung pep talk mo sa team nun? Pep talk mo nun sa team, papunta ng game 3. Paano Ha? Oo, ano ba yung sinabi niya? Ano ba yung pinag-usapan nyo? Usually kasi after ng game, nagpe-prepare agad kami sa next game kasi gusto namin mag-move on agad sa kung ano yung last game para makapokus kami sa next game namin. Yun. Since nasa iyo na yung mic, okay.
yung kalaban mo gumamit ng utility jungler. Hindi siya nag-work sa'yo. Ano ba yung reason kung bakit hindi siya masyado ginagamit ngayon? Feeling ko kasi yung mga Zaz, Lucian na hero ngayon, tapos yung mga Hylos, parang sila yung mga malalakas na hero sa meta ngayon. And since yung mga ganong hero counter sa Fred rin, kaya feeling ko di talaga pasok yung Fred rin. Ay, balikan natin. Kasi kanina nakalimutan kong tanungin. Kanina nga, may yung video nyo, sabi mo kay Chuck na, di ba, pagalingan kayo mag-set? Ayun. Ang galing mo mag-set, especially ng game number 1 with your Tigreal. We were all commenting on it. Ano naman yung masasabi mo kay Chuck no ngayon? That was a great game. Great Ano, series. Para sa akin, talaga sobrang galing niya talaga kanina. Wala talaga ako masabi sa performance si Chakno. Talagang nakuha niya yung respeto ko din talaga dun sa game net ng kanina. Sobrang galing din ni Chakno talaga. Para sa akin, siguro, mas magaling na ako ng konti. And you know what? You're getting the viewers' respect because Rora coming into season 14 is so strong. At you know kung sino rin ang malakas? Ang ating MVP of game number 3. Can you guys guess who it is? Let's take a look at the screen. Edward! Edgar! Ay, okay. Careful muna tayo, ha? Okay, bago mo ilapit yung mic sa'yo. Okay, ready? Uy, alam mo lagi ko ito sinasabi, palagi kayong full house. Palaging sold out na wala na kaming makuhang ticket pag kayo ang naglalaro. Anong gusto mo sabihin sa lahat ng ating mga manonood? Mic test. Yeah. Ayun, maraming salamat sa Aurora fans kasi sobrang laging sold out yung ticket agad. Kumbaga wala pa yung match namin, sold out na for next 2 to 3 weeks, mga ganun. So ayun, thank you so much Aurora fans. And how else can we support other than coming here sa MPL? Paano namin masusuportahan ang Rora? Ayun, sa sa MPL Live. Sa MPL Live. Oh, mag-send ng mga stars sa inyo. So proud of you. You guys are doing so amazing this season. But you know, we also have to reward ang ating mga fans because we have fans that come near and far just to watch you. So now we're gonna award 3,000 diamonds to one lucky fan. Congratulations! Come on up. Hello. Hello. What's your name? Feline po. Feline, taga saan ka, Feline? From Tacloban. From Tacloban? So pumunta ka dito para magbakasyon, manood ng MPL? Manood ng MPL. First time mo ba manood ng MPL? Yes po, first time. Very first time. So kamusta? Okay, kwento, kamusta yung experience mo? Kamusta nanood ka ng laban nila Rora? Very overwhelming yung feeling dito sa MPL Arena. Bang sa'yo manood ng live? Okay, sino ang favorite player mo dito? Si Edward po. Si Edward! Okay, tabi ka kay Edward. Tatabi ka kay Edward. Eto, galing pa siyang Tacloban. First time manood ng MPL. Ngayon, kaharap niya ang kanyang idol. Anong gusto mong sabihin kay Edward? Continue sa pagiging magaling na player. And yun, God bless. At sana manalo kayo. Always. Ikaw naman, Edward, galing pa Tacloban, first timer. Ayun, maraming salamat po sa pagpunta rito, sa pag-support sa Aurora. Okay, Feline, I'm gonna give you this special opportunity to bow with the team and walk of victory with them, all right? Congratulations once again to Aurora. You may now take your bow and take your walk of victory. Aurora still at the top of the standings. They've only lost one series so far, but every single game, they really put up a fight. They're really a playoffs contender, and we're gonna break it down for you. So we're gonna head back to our panel. Pasak. And that is a way to end week 2. What a way to end it as well. Pero isa lang ang sigurado ko.
Actually, hindi pa na ako sigurado. Kasi hindi Ano ba yan? ko alam kung nasaan ngayon ang Aurora sa standings after that win. But you love to see them at their utmost confidence, especially with Edward as your MVP. Yeah, I mean, matagal na natin sinasabi na one of the most consistent XP-laners is this guy right here. Kinatagang The Legend Zero. Ang lupit kasi ng performance ni Edward on the Arlot. I mean, aside from the 4-man final slash, napaka keen niya na maghanap ng mga angles of initiation. And ang maganda sa kanya, parang walang hesitation. Basta makita niya na parang, uy, pwedeng siya tanto. Nandoon din yung follow-up ng kanyang mga teammates. And again, it applies to the current meta right now na kung sino man yung team na talagang nauuna maging aggressive and may sagot sila sa mga counter-engage, sila yung usually nananalo sa teamfight. And Edward provided that aspect of the meta for Aurora in this game. Yeah, you can file this under just Edward things. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anong page? Ang dami na libo na Ilang games naman ni Edward? ewan ko pa, ang dami na talaga eh. So mga magandang bagay, I feel like you can't always rely on your roam to do the set for you. Yeah. And there's always so many parts of the map na kailangan mong kontrolin so that your team can be successful. And I believe that Edward really does all of these and more. And you also have to commend Aurora. After nung pinik ng Smart Omega dito yung export, they found a good lane matchup for the export. So Edward had a good start. I mean, it's not the best start in the world, but I would say kapag nakakakuha ng magandang early game si Edward, dun natin nakikita yung ano niya yung mga relentless aggressions, yung mga non-hesitation jumps. And yun yung nag-dictate na momentum dito for Aurora. Lalo na naka-double marksman sila, super important na even if hindi sila ahead, basta static yung mid-game kasi napakataas ng chance mag-snowball ng Smart Omega. Kung static yung takbo ng laro and sila yung mag-uuna mag-start ng teamfight habang di pa naka-ready yung Smart Omega, sobrang laking bagay nun. Kaya napakalaki nung importance na nakalabas siya ng laning stage, kaya niyang setan yung X-Borg na syempre nakatayo lang naman, ang dali i-final slash. Actually, ang dali i-final slash nung buong lineup ng Smart Omega. Yeah, there were actually multiple moments where pwede mo siyang i-final slash straight up, pwede mo siyang likudan, and there was very little that Ryota could actually do about it. So, despite maganda nga yung idea of picking up the X-Borg onto the matchup, I mean, other lanes, pero yung matchup mo kasi, yung mismong sa lane mo, doon ka nagkaroon ng problema. And that's why nagkaroon ng free reign na mag-ikot sa mapa yung Aurora. And I think that is also the benefit of having the Hylos as your first pick, right? Kasi nakita natin kanina, yung X-Borg was there, but it's all Aurora. Dito sa stats natin, especially in terms of carry, you also have to give it to Demon Knight. But going back to my thought, it's the Hylos that was first picked by Aurora doon sa kanilang phase. And they've managed to transition. Kasi pwede mo ilagay sa XP yun eh. But as soon as they saw the X-Borg in the draft, it was an opportunity for Coach MTB to pick up that Arlot and have a better matchup in the XP lane. Nagningning yung mata ni Arlot. Ayun, literal na nagniningning yung mata niya. Diba? Kulay red yung mata niya sa Kumislap. gilid. And again, yung composition ng Smart Omega dito, they have the capability of just snowballing. Pero ang isa sa mga gusto ko sabihin din dito sa laro ng Aurora is yung stability ng kanilang early game. Yung control nila Demon Knight, nila Doming na hindi sumabog. Of course, you then being so stable in the mid lane. Parang nagkaroon ng pillars of gameplay dito yung Aurora na parang, guys, ito lang yung dapat natin gawin dito sa game. Kapag nakahanap tayo ng opportunity, dun lang tayo gagawa talaga ng mga explosive plays. And that was the mid-game. Mid-game yung hinahanap na timing dito ng Smart Omega, ay ng Aurora, kung saan kayang-kaya nila labanan itong mga early to mid-game centric heroes ito, like the Harith, the Nolan. So nung nagkaroon na sila ng opportunity na lumaban, again, no hesitation. Basta laban kung laban, sasaloy ni Renegade lahat yan. I-revitalize niya lahat yan for Aurora. I-heal niyan. Basta wag lang kayo matakot. Yeah, in fairness to Aurora, it was a hard game to keep the kill count low kasi considering the amount of assassination potential that Andoryu could actually give to this game, they survived it. They were able to keep it controlled. They were able to keep their distance until the moment na pwede silang umatake. So, again, Aurora just found the perfect opportunities each and every turn. And again, most of that because of Edward and Renegade as well. Yeah, I mean, I'm curious as well. Kasi, Renegade, ito yung oras eh. Ito yung timing mo. Heading into the season, you had Swag entering the stage. What was the mindset of the team bago pumasok, knowing that they're gonna be going up against an undefeated Smart Omega? Ano po eh, parang yun din mindset namin eh, same contender Gulat kayo, lang. no? Contender lang din sila sa, sa MPL. Tapos, natalo kasi kami sa Bren gapon. Sobrang dami din po namin natutunan sa, sa laban namin sa Bren na in-apply namin today. Kaya siguro mas maganda yung naging